Siguro something to ponder. Former secretary, former chairman ng CHR, former Senator De Lima, a person who former told the truth pero ngayon panay kasinungalingan. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas? Ano ba ang tamang proseso? We're thinking about our future, the future of all Filipinos. Ang pinag-uusapan natin dito, lahat ng Pilipino, everything we did was for people's human rights. May political agenda kayo nangarap na kayo pero hindi nyo matanggap that people choose Kayo, napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang tiwala ng tao. Kaya gusto nyo, ikulong na lang lahat ng kalaban nyo. Yung anger ang pinauuna mo ngayon. Kasuhan mo na ako dito para may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at ng mga kasama. Para po sa akin, na iipokritohan ako kay Senator Alan Peter Cayetano, and in my opinion, wala siyang karapatang kumuda about yung tamang proseso, tamang batas, at saka human rights, no? Sinasabi niya dito na dapat daw lahat ng tao or lahat bigyan ng human rights, no? And kumuda siya about tamang proseso or due process at batas. Para po sa akin, ipokrito siya at saka wala po siyang karapatang kumuda considering na suportado niya yung idol nila, si dating Pangulong Duterte, nung panahon ng administrasyon ng idol nila, nung panahon nila, no? Rampant ang human rights violation at EGK. At wala namang kaimik-imik dito. Si Alan Peter Cayetano, wala siyang koda about those human rights violations. Nung panahon nga ng administrasyon ng kanilang idol, tinanggalan ng budget ang Commission on Human Rights. Parang 1,000 lang yata yung binigay or piso or may proposal na ganon. And I think 1,000 po yung binigay, ano. So, di ba, napaka-ipokrito kung nung panahon ninyo, wala kang kuda na parang, kasi kapag ikaw tumahimik, para ka na rin enabler nun Well, in my opinion, parang ina-enable mo yung nagpapatupad ng ganong EGK, na aminado naman si dating Pangulong Duterte na ang kasalanan niya ay EGK. Para sa akin, enabler ka kung hindi ka kumukuda, kung hindi mo kayang umupos, no? Kung hindi mo kayang kumontra. And sinusuportahan mo pa. Evident naman, alam naman natin lahat ng suportado niya si dating Pangulong Duterte. Tumakbo siya bilang vice presidente nito. Sila yung nangako na pipirma ng bank waiver. Ewan ko lang kung bakit hanggang ngayon wala tayong nababalitaan kung pumirma sila or hindi. Diba? Ang pumirma nun sila Attorney Leni Robredo So, para sa akin, ipokrito at walang karapatan at ano bang tamang term, nakakadiri or nakaka-disappoint or alam niyo na, gusto kong magsabi ng mas worse na salita para i-describe yung nararamdaman ko or pagtingin ko ngayon kay Senator Alan Peter Cayetano dahil sobrang ipokrito at kung mang-gaslight, ang lakas mang-gaslight mga kababayan. Imagine, kukuda ka ng human rights ngayon and due process, tamang proseso at batas, samantalang nung panahon nyo, ang daming yung rule of law, binaboy, ang daming violations sa Constitution, unconstitutional decisions, ang daming hindi nasunod na batas. Kaya nga ang daming pulis na napahamak, ang daming pulis na namatay, ang daming pulis na nakulong. No? Dahil in-enable nung pinaka-leader, si dating Pangulong Duterte, yung sinasabing shoot them dead, palabanin mo kung ayaw lumaban, magtanim ng intriga at ebidensya. Anong due process doon? So, saan kumukuha ng lakas ng loob at kapal ng muka si Senator Alan Peter Cayetano para kumuda ng due process, human right at batas at tamang proseso? Ngayon, considering na sinuportahan niya yung taong walang pakialam sa due process, sa rule of law at sa human rights. 'Di ba? Suportado niya si dating Pangulong Duterte. Kaya nga nakakulong ngayon si dating Pangulong Duterte dahil sandamakmak ang kaso ng human rights violation, EGK, tanim ebidensya, tanim intriga. Hindi po ba mga kababayan? Tapos ngayon, igagaslight niyo pa sila Senator Laila de Lima. Pinakulong ng administrasyon ng idol mo, si Senator Laila de Lima, nang walang kasalanan, inosente. Pero hindi ito tinakasan ni Senator de Lima, hindi siya tumakbo kagaya nila Harry Roque. Pero ngayon ikaw, bakit wala kang kuda about Harry Roque? Hindi ba ang daming akusasyon sa kanya na di umano'y nang aagaw ng lupain ng mga magsasaka sa Bataan? Sa Bataan ba yon? Nakalimutan ko na yung lugar No? And then yung di umano'y
involvement nito sa human trafficking, which is also human rights violation. Pero never nating nakaringgan ng pagbatikos, no? Ako personally, wala akong nakita. Kung meron man, let me know sa comment section. Pero never natin nakaringgan na kumuda si Alan Peter Cayetano patungkol sa mga violation. Human right violations, EGK, violations ng batas, no? Pagbaboy sa rule of law at sa konstitusyon. Hindi natin narinig si Alan Peter Cayetano na kumuda at batikusan ang kanyang mga kaalyado na ang dami or sandamakmak ang na-violate na may kinalaman sa konstitusyon at sa batas ng Pilipinas. Sa human rights, mga kababayan. So para po sa akin, hypocrite at walang karapatan si Senator Alan Peter Cayetano na kumuda about human rights and rule of law kung suportado niya ang taong mismong walang pakialam sa human rights at sa rule of law. At kung sandamakmak ang human rights violations at paglabag sa konstitusyon at sa batas nung panahon ng kanyang idol na si dating Pangulong Duterte. Tapos, makikita mo, maririnig mo si Senator Alan Peter Cayetano kuda about Jeremiah, the Lord has plan, blah blah blah. May plan daw ang Lord, pero may plan daw din ang devil. Sino kaya talaga dito ang devil sa Pilipinas, no? Pwede ba, pagdating sa politics, no? Sobrang nakakadiri lang talaga yung mga politiko na gumagamit ng Bible verses. Ewan ko kung nagpapanggap na banal-banalan, maka-Diyos. Ewan ko kung anong intention mo or goal mo kung bakit naging ganyan ka na, Senator Alan Peter Cayetano. Pero kung, in my opinion, kung yan yung paraan mo para makakuha ng maraming supporters, para sa, siguro sa tingin ko lang naman, if you have ambition to run for a higher position like Vice President, good luck with that. Karapatan mo namang gawin yan, ano? Pero in my opinion talaga, nadidiri ako sa mga politikong gumagamit sa Diyos at kumukuda about Bible verses kung sobra namang kayong makasalanan because sumusuporta kayo sa mga taong aminadong pumapatay ng tao, aminadong gumamit ng Mary Jane, at aminadong nagnakaw daw sila, pero naubos na. And yung pinakamatindi, kuda ka ng kuda about Jeremiah, Bible verses, and the Lord. At sinasabi mo, your work in progress, blah, blah, blah. Pero suportado mo yung pinagmumura ang Lord. Pinagmumura ang Santo Papa. Gumawa ng sarili niyang interpretasyon ng Bible. No? Binastos, ininsulto ang crucifixion. So, ano ka dyan? Sino ka dyan? Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Kung meron may karapatang kumada dito about human rights and rule of law, sila Senator De Lima yon. Sa totoo lang. No? Alam niyo mga kababayan, mapapahiya po talaga to si Senator Alan Peter Cayetano kapag no-convict po yung kanyang mga iniidolo at mga sinusuportahan. Especially si dating Pangulong Duterte at si BP Sara. Si BP Sara hindi man po yan mo-convict sa impeachment trial, pero sasampahan po yan ng kaso sa mga korte. Parang inirekomenda na ng House of Representatives. At ang nakakalungkot dito, sobrang evident na, no? Evident na yung mga ebidensya, kitang-kita, ang lakas ng ebidensya at mga testimonya laban kay BP Sara. Habang evident, no, at obvious yung mga ebidensya, evident din naman, in my opinion, na dinedelay ng mga ito na mag-start ang impeachment trial, no? Meron na po talaga tayong nakikita, malinaw na malinaw para po sa atin na meron na talaga silang desisyon, hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial, in my opinion. No? So mga kababayan, sana matuto na po tayo, wag tayong sumuporta, bumoto, wag na po nating iluklok ang mga politiko na tuso na mapagpanggap, no? In my opinion, mapagpanggap, kudanong human rights, rule of law. Pero wala namang imik ng mga idol nila, mga poon nila ang nagba-violate sa human right at hindi sumusunod sa batas at sa konstitusyon. No? Wala po silang karapatan para po sa akin. Wag na po natin suportahan. Sa totoo lang, wala naman, in my opinion, wala naman tayong napapala sa mga ganong uri ng politiko. Kalimitan sa mga ganyang uri ng politiko, mga maka-China, nagiging tagapagtanggol pa ng China. No? In my opinion. So, wag na po natin silang suportahan at sana sa 2028, wag nang manalo yung mga tuso, maka-China,
Huwag nang manalo yung mga poprotekta lamang sa iilang politiko at mga personal na interes ng mga politiko na yon, mga political interest nila. At uulitin ko, huwag na po natin suportahan yung mga politiko na walang imik no, pagdating sa West Philippine Sea at tila nagiging tagapagtanggol ng China. Mga kababayan, huwag na po natin suportahan yung protektor ng mga politiko na kitang-kita naman natin na sandamakmak ang kasalanan ginawa sa mga Pilipino. Nakakapikon at nakakainis dahil sa kabila ng pinaggagawa nila sa bansa natin sa ating mga Pilipino na binabastos tayo, dinedelay ang trial ng impeachment na imbis na nalalaman na natin sa lalong madaling panahon kung may kasalanan ba talagang ginawa, kung totoo ba ang mga paratang. Hindi po natin malaman, tayo mga Pilipino, tayo po ang kinakawawa, tayo po yung inaapi. Tinatanggalan tayo ng karapatan na mabilis malaman ang tama at totoo at mukhang tatanggalan na talaga tayo ng karapatan na malaman ang tama at totoo. Kung guilty ba or hindi. Mukhang ipagkakait na po sa atin yun. Kasi imagine 18 votes. 18 na boto ang nanalo para lamang sabi, i-remand. Pero ang sinasabi ng mga framer ng konstitusyon at eksperto sa konstitusyon, walang sinasabi ang Philippine Constitution na pwedeng magbalik ang Senate ng impeachment articles sa House of Representatives. So, sa makatuwid, sa madaling salita, delaying tactics lamang ito. Huwag na po tayong bumoto sa kanila dahil sa tingin ko, sila po talaga ang bumababoy sa speedy trial sa konstitusyon at sa karapatan ng mga taong malaman ang tama at totoo, mga kababayan. Huwag na po natin silang suportahan. Wala naman kaming pakialam, kaming mga Pilipino, kung i-acquit nyo si VP Sara. Wala kaming magagawa doon. Kung marami kayong kaalyado niya dyan. Ang gusto lang namin, makita namin yung mga ebidensya at testimonya. And nakikita namin ngayon pa lang, takot na takot kayong malaman ng mga Pilipino or makita ng mga Pilipino ang mga ebidensya. Takot na takot kayong ma-witness ng mga Pilipino ang impeachment trial dahil siguro takot din kayo sa prosecution panel. Takot din kayo na masupalpal kayo ng mga mabibigat na ebidensya testimonya na nagdidiin kay VP Sara na may ginawa siyang mali or kasalanan sa mga Pilipino. Takot kayo? Siguro dahil mga kaalyado kayo at dahil kayo yung mga kaalyado at supporter, mapapahiya talaga kayo sa mga tao, sa mga Pilipino dahil sumusuporta kayo sa tiwali kung mapapatunayang tiwali si VP Sara. Mga kababayan, kayo na po ang humusga. Maging matalino po tayo, pumili po tayo ng tamang pinuno para po sa bansa natin. Durog na po ang bansa natin dahil sa kasinungalingan, fake news, at pagiging tuso ng mga politiko. Durog na po tayong mga Pilipino. Pumili po tayo ng mapapagkatiwalaan natin, progresibo, at tayong mga Pilipino ang pinagtatanggol. Hindi mga kapwa nila politiko. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po'y malike nyo po ang ating video para mas marami pong makarinig ng ating mga sinabi. At sana po'y magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.